Hello, hello. Magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta? Ayan. So, may bago na naman tayong pag-uusapan at alam ko maraming katulad ko na naka-experience or nakaka-relate sa verse na ito. Ito ay sa Romans 12 verse 19. Yung sabi niya dito, "Beloved, never avenge yourself, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord." O ayan. So, ito yung tag nito. Yung sa sitwasyon na gustong-gusto mo ring ipaglaban yung karapatan mo, pero hindi mo magawa kasi nga paano ko ba sasabihin? Kasi sa personal experience ko kasi naranasan ko yung gustong-gusto kong ipaglaban ang sarili ko pero hindi ko magawa dahil yung opponent ko ay may sinasabi sa buhay. Ganon. Yung alam mong kahit na aangal ka, wala ka rin lang magagawa. Kahit sa anong anggulo ka kikilos, talo ka dahil sila may sinasabi sa buhay. Pero ako, wala lang, isang ordinaryong mamamayan lang, yung ganun ba yung feeling. Tapos ang takbuhan na lang natin yung salita ng Diyos na sabi niya, huwag maghiganti. Dahil ako ang maghihigante, yung ganun. Ito nga, Romans 12 verse 19. So, ito yung isa sa mga parang nagpapalakas sa loob natin kasi yun nga, kung naranasan nyo yung sinasabi ko na aping-api ka na, gusto mong ipaglaban yung sarili mo pero hindi mo magawa dahil wala kang power. Na nai-imagine nyo yun? So, noong panahong nasa ganung sitwasyon ako, parang ito yung pinanghahawakan ko palagi dahil malaki ang tiwala ko na hindi natutulog ang Diyos. Nakikita niya lahat kung anong nangyayari. Kasi kahit anong gawin ko, kahit anong gawin natin sa pagpapaliwanag or sa pagtatanggol ng sarili natin, ang paniniwalaan pa rin ng mga tao ay ang kakampian nila ay yung alam nila na may pakinabang. Ganon. O kaya kahit pa sabihin natin, gamitin natin ang batas ng tao. Kung hindi ka kilala sa husgado, at sino sa tingin nyo ang kakampihan nila? Yung parang ganun, no? Parang iisipin na lang natin na parang it's a waste of time ba? Yun. So, ang kakapitan na lang talaga natin ay yung salita ng Diyos, yung promises ni Lord, 'di ba? Which is yun naman talaga ang tama. Yun ang pinakatamang gawin kapag nasa ganito tayong sitwasyon. At nagpapasalamat naman ako na noong panahong yun ay malakas-lakas pa ang tiwala ko sa Panginoon. Mainit-init pa yung relasyon ko sa Kanya hanggang sa dumating ang time naman na yun na nga, nanlamig ako. Yun yung sinasabi ko sa dati kong video na backslide ako. Pero pasalamat pa rin ako sa Panginoon sa pagmamahal niya kasi gumamit siya ng mga tao para bumalik ako sa Kanya. Yun yung talagang ipinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon. Dahil yun nga yung sinabi ko sa previous video ko na pag-aari kasi tayo ng Panginoon. Kaya hahanapin niya tayo. Ngayon, gagawa or gagamit siya ng kahit sino para maibalik tayo sa Kanya. At yun ang ipagpapasalamat natin palagi sa Kanya na hindi niya tayo kailanman pababayaan, lalong-lalo na kahit
kahit pa sabihin natin na nawala tayo sa landas, as in titigil na tayo. Hindi kapag kasi nataniman na tayo ng seeds, yung punla, kapag kasi napunlaan na tayo ng mga salita ng Diyos, kahit pa mabackslide ang isang Kristiyano, may time pa rin na babalik at babalik yan sa Panginoon. Kasi nga, hahanapin niya yung sarap ng pagiging Kristiyano. Katulad nga sa nangyari sa akin. Siyempre, noong bago pa akong tanggap kay Jesus, siyempre, ang ganda ng buhay. Ngayon, maikukumpara mo na kasi yan yung buhay mo noong mainit-init talaga yung pagsaserve mo sa Panginoon, at saka noong dumaan ang bagyo sa buhay mo. Ngayon, mapagkukumpara mo na kasi yun. Kaya, babalik at babalik ka talaga sa Panginoon. Yun. Kaya, pasalamatan natin palagi siya at hindi niya tayo pinapabayaan. Kaya yun nga, inuulit ko yung sabi niya na vengeance is mine. Kahit pa inapi tayo ng ilang beses, hayaan lang natin sila dahil hindi naman tayo yung nagkasala dun, kundi sila. Yun lang ang gusto kong sabihin. Maraming salamat sa mga nanonood sa akin. Sana patuloy kayong manood sa akin, at inuulit ko po, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe ay kung pwede po paki-subscribe po yung channel ko. Maraming salamat po ulit. Sana may napulot talaga kayo kahit konti sa video ko na to. Bye-bye and God bless.